So ayun, okay. KGX, kamusta tayong lahat? At puntahan lang muna natin yung charting. Okay, sa charting natin, punta muna tayo kay BTC. So BTC, kung mapapansin natin, ito yung chart natin kahapon. So pinakita natin kay Facebook, no? So pumasok sa resistance, no? Ito kasi, nung tinitingnan ko kahapon, sabi ko ba, ayos meron ako nakikitang resistance dito. So, ito yung ginawa natin kahapon and then pinost natin sa Facebook. So far, ginamit nila to as a future trading. So, at least paldo sila. And then sinabi natin, possible rejection sa 69,500 or 69,700, no? So, reject nga siya dito sa area na to, hindi man lang siya umabot and then nag-sideways siya. So, total, titingin tayo kung saan yung possible na magiging resistance natin dito. So, siguro mamayang hapon ako titingin or gabi, madaling araw, ganun ako titingin. Para at least may mga candle pa. Baka mamaya may lumipad na candle dito or bumaba na talaga siya. So, we'll see kung ano yung magiging support and resistance natin kay BTC. So far, tulad nga ng sinabi ko sa inyo, ayan, bumili tayo ulit. Okay? So, may nakita na naman kayong buy dyan sa ilalim na yan. So, bumili tayo ulit. For the Ethereum and tawag dito, ADA, bumili lang tayo kay ADA, kay Ethereum wala pa. Hindi pa tayo nakakabili kay Ethereum. Mamaya pa siguro, I think mamayang gabi pa ako bibili. No, pero again, ang pagbili ko lang naman dito is minsan 500, minsan 250, kay ADA 250, ganyan. Kay Ethereum 500 or 250, kung ano lang yung pwede nating ilagay. So meaning minsan nagba-budget lang ako ng 1,000 per day doon sa pinagbibili ko. Minsan mas malaki kay BTC, minsan 500, minsan kay Ethereum 500, dalawa sila tig 500, gano'n. So, yun lang yun. At least tuloy-tuloy lang yung ipon serye natin. Okay? So, dito naman si WorldFi, wala pa akong binibili kay WorldFi. Pero kung titingnan naman natin dito, Bitcoin ETF, no, spot ETF, no, si BlackRock is nagbenta, no, 9.6 million worth of Bitcoin, no, US dollar. Pero bumili sila Fidelity, no, grabe, no, kakabenta lang nila kahapon, then bumili ngayon, no. Nagbenta sila, tapos bumili ulit. Okay? So, pagdating naman dito sa ETH, ayan, positive. Pero BlackRock still nagbenta pa rin ng 9.2. 'Di ba? So, 'yan lang yung mga napapansin natin dito. Si BlackRock ay nagbebenta, no, paunti-unti. Okay? So, next, kung titingnan naman natin yung supply pa ni BlackRock is nasa 52.4 billion. Before, 61.6 billion. Ngayon, 52.1 billion worth of BTC na lang siya. So, pero malaki pa yan, no? Napakalaki pa niyan. Pero pag yan ang binenta niya, sure ball, laglag talaga yung market, no? Kung titingnan naman natin dito sa Arcam, no? Arcam ba to? So kung titingnan natin, BTC nag-transfer siya ng Ethereum, pero mababa lang naman yung tinransfer niya. So far, BTC nag-transfer ulit siya, no? Transfer ulit siya ng worth 20 million. BlackRock nag-transfer ulit ng 20 million kay Coinbase Prime. So, puro BlackRock nag-transfer ng Bitcoin ngayon kay Coinbase Prime. Ayan. Mapapansin niyo yun, puro BlackRock 19 hours ago. So, 19 hours ago and 20 hours ago. And then ngayon, yung 15 hours, ganun din. Nag-transfer siya. So, ito, ngayon, 12 hours ago, mababa lang yung tinransfer ni BlackRock. Okay? Importante, alam niyo yan, no? Sabi ko nga sa inyo eh. Kasi bakit importante yun? Para nakikita natin kung ano ba yung possible nangyari sa market. Kasi minsan, kapag nagbebenta sila, doon talaga bumabagsak. Di ba? So, ito yung price Ethereum daw, base kay Merlin, no? So, possible biglang lumipad. So, tendency, para sa kanila, ito daw yung 4 years consolidation, tapos biglang aangat daw ng nasa 63,000. Grabe naman to, no? So, yan lang naman yung nakikita natin ngayon. Hanap tayo ng ibang news kasi hindi ako nakapag-check kanina, pero gusto ko lang tingnan. Ito, 13 hours ago lang naman. Tapos, yung iba halos wala naman na eh. Wala naman na ako ibang nakikita.
Kumbaga yung CPI lang kahapon. Ayan yung CPI kahapon, no? CPI came at 2.4% versus 2.5 expected, while core CPI in at 2.5 versus 2.5. So bumaba yung ano natin, ang inflation dito. Expected kasi is 2.5 pero yung core CPI is 2.5 versus 2.5. Pero mababa yan. Pero hindi agad yan biglang lumipad, no? So kung mapapansin nyo yung CPI kahapon, nung in-announce yan, wala namang biglang lipad agad eh. Late yung lipad kahapon. Late yung lipad kahapon. No, kung titingnan nyo, late na late yan. Yung biglang lumipad na yan, around 10 o'clock to. Itong ano na to, CPI, 9:30 ba yun? So, di ba? Kumbaga, biglan nung 10, nagkaroon ng spike. No? Nung 10, biglang nagkaroon ng spike kung titingnan natin yun. Kasi sa 4 hours time frame to 10 to, or ano to, basta hindi siya lumipad kahapon. Kasi nung tinitingnan ko yung CPI, nagulat nga ako ba, hindi lumilipad Pero biglang, okay biglang nagkaroon ng pump. Okay? So, yan lang naman yung nakikita ko dito. Very basic, kaya lang tayo nagpo-post ng video natin dito sa YT para nakikita nyo lang na bumibili tayo. And then, syempre, hindi ko pa pala napapakita yung ating supply dito. Okay? So, ba't sa future? Spot. Okay, ito yung sa spot natin. So, Bitcoin natin is worth 0.0036 na. 33 kahapon di ba? 0.0036 na to. Okay, and then W ano natin, L5 natin nasa ano pa lang, $19 or 1,000. Okay? So, bariya-bariya lang yung binibili natin. Okay. So, yun, kapag gusto niyo sumabay, no, at gustong pumasok sa group natin by next month, no, para makita niyo yung mga binibili nating coins. Kasi hindi lang naman yan yung coins no. Pasok lang kayo kay Bitonix, gamitin niyo yung link natin diyan sa description, and then PM niyo ako sa Telegram. Tapos ang i-PM niyo sa akin yung UID ni Bitonix or BitGet. Okay? So, alin man sa dalawang yan, Bitonix or BitGet is welcome. Okay? So, yun lang. Saludo sa inyo lahat.